So, vlog lang tayo, no, dun sa confirm na ACL injury na naman. Third ACL injury yung kay Kevin Louie Alas kay Drunken Master. Well, isa to sa mga hinahangaan kong players. Hindi lang dahil sa magaling siya maglaro. Definitely magaling siya maglaro. Shot making abilities niya is second to none. Okay? But at the same time, yung pagiging sportsman niya, yung recipient siya ng sportsmanship award, which is napakahirap sa isang player. Sa dami ng distraction na nasa leader ng NLEX, ibig sabihin kahit mga kampi niya, gusto yung kanyang pag-uugali. Kumbaga sa trabaho, sa corporate, gusto ka ng mga katrabaho mo. From the janitorial level up to your big bosses, gusto ka, yun ang ibig sabihin nun. Kaya, hinahangaan ko to si Kevin Louie Alas. Well, it just goes to show na dalawang ACL injury, nakabalik siya. Then, third na ngayon, makakabalik siya ulit. So, kasi kung talagang if you're looking for basketball as a career or as a form of livelihood, hindi ka pwedeng mag-give in eh. Not unless medical experts, sports surgeons, or surgeons like Dr. Raul Canlas would tell you your playing career is over. So pag yung mga surgeons na yung nagsabi na hindi ka na pwede, hindi ka na pwede. Kasi sila yung magde-determine kung may solusyon pa yung ano mo. Kasi minsan, players will give in yung injuries. Yung injuries is hindi nila pinapagamot. Kasi nga syempre, let's face it, mahal. Kasi si Kevin Alas o si Drunken Master, si Kevin Louie Alas, lahat ng PBA players pag na-injured sila, yung MRI and everything, sagot yun ng team. Kasi kasama yun sa contract nila at mahal yun. Hindi mura yung magpagamot o magpa-treat ng isang ACL injury or any kind of basketball related injuries. Hindi siya mura. Mahal siya actually. So, yun eh. Kasi kung magaling kang player, mabait kang player, gagawa ng paraan yung pinaglalaruan mo. Kahit sabihin mong sa college level, nasa college ka pa lang, tapos nakita nila yung work ethic mo, yung attitude mo. Sila yung school ang gagawa ng paraan para ipagamot ka. Why? Kasi gusto nilang tumagal yung career mo and even gusto nilang makarating ka sa pro. O tumagal yung if ever nasa pro ka na, kagaya nito ni Kevin Alas na nasa PBA na gusto niyang tumagal yung career niya. Actually, matagal na nga matagal na naglalaro si Kevin Alas sa PBA. Matagal na. Ang hindi na lang niya nagagawa is manalo ng championship sa PBA. Yun na lang siguro kulang. As a player, pag titignan mo doon sa aspeto ng player, championships na lang. Kasi magaling na player talaga to si Kevin Alas eh. Yun lang na sa injuries eh. Kasi if you look kasi sa varsity, di ba? Sa varsity kasi dalawang titignan mo. Would you look basketball as a scholarship only? Or would you look at basketball at career talaga? I'm not saying na pangit kung ang tingin mo sa basketball is scholarship lang. Maganda na yun malaking tulong na yun sa magulang mo. Isipin mo, mag-aaral ka ng libre, wala kang sasagutin, 100% scholar ka dahil naglalaro ka. Laking tulong sa parents mo yun, lalo na sa college. Pero if you kasi ang doon, may mga player na porket varsity ka ng sikat na eskwelahan mahangin ka na. Di ba? Doon din papasok si Louie Alas, si Kevin Louie Alas. Hindi siya mayabang, mabait siya.
Kasi yung ibang player na may similar or worse injury than Kevin Alas, nasa college pa lang, mayabang na. Yeah. Meron namang nagbabago, don't get me wrong, hindi naman lahat, kasi meron namang player na nagbabago because of those injury. Natututo silang maging humble at natututo silang ingatan yung kanilang mga sarili para tumagal sa paglalaro ng basketball. Kasi kasama na ng basketball yung injuries. So kumbaga partner na ng pagiging player mo yung injuries mo. So how would you go to your injuries, di ba? Yun ang pinag-uusapan doon. At maging lesson sana itong kabaitan ni Louie Alas, Kevin Louie Alas. So to Drunken Master Kevin Louie Alas, sana gumaling ka, come back stronger, at pinagdadasal ko na pagbalik mo mas magiging magaling ka pang player. So yun lang.